kinumpirma ng tagapagsalita ng WBA na mataas ang tsansa na positibo sa ipinagbabawal itong si Tsutsumi bago ang malilaban nito ay Nonito Donaire. Ayon sa tumapa yung physician ng WBA ay imposible po na sa isang fighter na kung saan ay literal po na nabasan ang ilong nito. At hindi pa natin isama dyan yung minimal skull fracture sa kanyang kanang sentido ay nagawa pa raw nitong umaten ng post-fight conference sa naging panalo nito kontra Nonito Donaire. Ang ganitong pain tolerance daw ay hindi magagawa o hindi umiinom ng ipinagbabawal na pagkatayin nitong si Tsutsumi sa post-fight conference. Sa kabila ng mga natamo nitong fracture ay isang indikasyon na hindi po nakakaranas agad-agad ang pananakit itong si Tsutsumi dahil sa di umano'y pag-overdose nito ng ipinagbabawal na pain reliever na hindi po iniinda itong si Tsutsumi ang kanyang mga fracture. Na nakuha nito sa 4th round pa lamang na nahilaban nito kontra Nonito Donaire. Well, kilala po ang bansang Japan sa pag-abuso ng substance na tinatawag na pain reliever. Ay limitado po yung sanction na ipinapataw. Hindi na po sila dumadalyo pa sa ibang bansa. At ang lahat lamang po ng mga laban ay pilit nilang ginagawa sa kanilang baluarte. Di kung magiging truthful, itong doktor ni Tsutsumi ay maaari po makakuha ng sample ng findings itong pamunuhan ng WBA upang ma-verify. Itong si Tsutsumi ay nasa ilalim ng overdose ng pain reliever during ang laban nito kontra Nonito Donaire. Kung nasabi sample man ay makukuha ang pamunuan ng WBA ay maaari pong mabaklasan itong si Tsutsumi at eager ding no contest or may bigay ang people dito kay Nonito Donaire.